Okay, so magandang araw po. Purihin ang ating nag-iisang Diyos, ang Noong Yeshua Hanasri Bimelek Hayudim. Yung pong cross ni Kristo na may Hebrew name, kuhanin niyo ng cross sa John 2:19-21. At sabi ko sa John 19:20-21, no? Sabi po doon sa John 19:20-21, sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus, at ang nasusulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Sa Hebrew, Yeshua Hanasri Bimelek Hayudim. Yan yung YHVH Yod He Vav He. Kukunin nyo yung pangalan doon sa cross, kukunin nyo yung mga first letter nung simula kanan pa kaliwa, kasi yung Hebrew ang basa nun ng Arabic yun na simula kanan pa kaliwa, no? So ganun, ganun ang inyong gagawin. Kukuhanin nyo yung mga first letter nun. Pag dikit-dikitin nyo, lalabas yung tetragrammaton, no? So maraming nga Saudyo nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat handa akong pinagpakuang kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Hebrew, sa Latin at sa Griego. So yung INRI, yun ang nilabas ng napakahabang panahon para maitago yung katotohanan sa Hebrew na si Kristo yung tetragrammaton, no? Kaya may nagsasabi yung INRI daw ay Ilocos Norte Region 1. Ayan, no? May joke ng ganon. Si Kristo, ito, maganda ito. Okay, maganda yan. May nakiki-cooperate na ho. Shout out kay Ariel Balahadja Guevara. Si Kristo ba yung ama? Anong talata? Kung naman napakadami niyan, bro. Revelation 21:7. Tingnan nyo. Ay nako, yan ang napakagandang tanong. Atagtarin kita ng talata na si Kristo yung ama, no? So dito sa Revelation 21:7, ang sabi ni Kristo, ayan, no? Linaw niyan, no? Ang he that overcome it. Kung magtatagumpay ka raw, Balahadja, ano apelyido ito si Ariel, kung magtatagumpay ka daw dyan, sabi ni Kristo, I will be your God and you will be my son. Revelation na yan. Yung ama na nagsasalita sa Revelation, wala naman yung tatay ni Kristo nagsalita dyan sa Revelation, Dahil ang buong Revelation, pinasulat yan ni Alpha Omega na si Yesu Kristo sa Revelation 1:11. Ha? Oh. Ano sabi? Saying, I am Alpha and the Omega, the first and the last. Isa lang ang the first and the last at Alpha Omega ng Biblia. And what you see, write this book, sabi kay Juan. Sulat mo yan sa Efeso, Smyrna, na pinagmulan ng mga Patripassianism, Smyrna, Church of Smyrna, Asia Minor, no? O yan, si Kristo lang nagpasulat ng buong Biblia, ano? Oh. Kaya nga ang sabi diyan sa 1:18, yung namatay, yung Diyos yun. Namatay ako. O, linaw niya, no?
I was dead and alive. Okay? So, doon naman sa Revelation 2:8, napakadami kong sagot dyan sa pagiging ama ni Kristo na yan. No? Sa Revelation 2:8, and to the angel of the church, Mina, this thing in first and the last is dead and is alive. According to Isaiah 44:6. Ano? Yung Isaiah 44:6, kapatid, ang sinabi yan, the said the Lord, the King of Israel. Yung King of Israel na yan, si Father yan eh. Ha? At his Redeemer, the Lord of hosts, and I'm the first and the last. And beside me, there's no God, sabi. Kaya nga binasa na natin yung I'm the first and the last doon sa Revelation. Wala naman ibang first and the last, Alpha Omega. O ngayon, yung the King of Israel na yan, tanda mo, itutok mo yung mata mo, ano? So, yung King of Israel na yan, yan yung nasa John 1:49. Oh, ano sabi sa John 1:49? Oh, basa. Oh. Ano sabi ni Nathaniel? Answered and said unto him, Rabbi, huwag niyo akong tawaging guro. Huwag kayong tawaging guro ang mga tao sa mundo. Huwag niyong tawaging Ama, huwag niyong tawaging Panginoon, dahil siya lang one Lord God of Israel at ang inyong teacher na Holy Spirit. Oh, kaya tinawag siya ni Nathaniel na Rabbi. You are the Son of God, the King of Israel. O, kita mo na. Yung King of Israel, natawag lang na Son of God yan. Kaya nga dito sa Isaiah 44:6, oh, balikan mo. Oh, ano sabi? Oh, the said the Lord, the King of Israel. Oh, ibig sabihin, the said the Lord, the Son of God. Ginamit lang ni Kristo, Son of God, Son of David, Son of Son of God, Son of David, Son of Man. Pinasuko lahat ni Kristo yan, no? Pakikita ko sa iyo kung paano pinasuko lahat ni Kristo yan eh. Oh, I am the first and I am the last, sabi niya, di ba? Oh, ay yung apat na yan, Lord, King ng Israel, Redeemer, Lord of hosts, si Kristo lang yan. Oh, yan ang angel testified ng Lucas 2:11. Ano? Sabi nga dito sa Lucas 2:11, angel testified yan, ano? Hindi scholar testified. Not by scholar. Sa Lucas 2:11, ang sinabi na dyan, for unto is born this day the city of David, a Savior, which is the Christ, the Lord, the one Lord God of Israel na, yung one God na yan na Christ. Kaya pag may nabasa kayong Christ, yan na yung one Lord God of Israel na Diyos ng anghel at Diyos ni David na Savior na nasa Isaiah 43:11 na tinatawag na Savior. The Savior lang, isa lang. I even the Lord, and beside me there is no Savior. So, next question. Hindi na natatauhan ka na. Ha? Marami yan. Maganda yan. Next question. Si Kristo ang Ama, marami yan. Sinabi niya na nga sa John 10:30, ako't Ama't iisa eh. Sabi na nga sa John 10:30, ako't Ama iisa, ako ang Ama, ang Diyos ay iisa, ako at ang nagsugo ay iisa. Kasi pag nabasa niyo yung Father, nabasa niyo yung nagsugo, nabasa niyo yung Diyos, iisa lang meaning niyan. Kaya pag sinabi ni Kristo, I and my Father, ako at ang Ama, nagsugo at Diyos ay iisa. Yan na ang ibig sabihin niyan. Kaya nga sinabi rin sa John 12:45 ang nakakakita sa akin, sabi, ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo. O, adi ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Nakakita sa akin, nakakita sa Diyos. Dahil yung Ama, nagsugo at Diyos na ginagamit ni Kristo sa Biblia, iisa lang ang meaning yan. Yung the most high God na siya. O, wala mo na. Huwag niyo pinuputol ang mga talata. Pag may nabasa kayong Diyos, nagsugo, at Ama dyan, ay inangkin lahat ni Kristo yun. Binumirang sa sarili niya. Okay. Next question. Kung si Kristo po ang Ama, sino po ang anak niya? Sino ang anak ng Diyos nung siya ay Ama? Natural, wala. Paano naman magkakaanak ang Diyos? Naging 2 pa lang ng Pasko naman yan. Ano ba naman yan? Ha? Yang pagkakatawang tao ni Kristo, yan ay 2 pa lang yan ng Pasko. Kahit reviewin mo yung 1 Corinthians 5:7,
First out there for the old leaven that you may be new lamb. Kaya mag-alis na kayo ng libador at maging bago kayo limpa kasi or ang leaven puro araw kayo kasi may libador ang aral sa otin sablay eh. So for even Christ our Passover sacrifice for us. Naihandag na yung kordero ng Pasko. At yung ang buong Biblia kasi Pasko lang yan, no? Inialay ng Diyos ang kanyang buhay sa ikaliligtas nating lahat. Kung paano inalis sa Ehipto ang mga tao nun, na tinignan yung dugo sa hamba ng pintuan, ganyan din pagbabalik ni Kristo. Titingnan kung may dugo ka ng tupa sa hamba ng pintuan ng puso. Kaya nga yan kumakatok sa Revelation 3:20 eh. Pero iba yung pinapasok ninyo, no? Oh. Revelation 3:20, yan ang sabi, behold, I stand at the door and knock, if anyone hear my voice. I stand at the door. Walang dalawa dyan, no? Kaya, yung pagiging anak ng tao, iho, niloko lang kayo ng John 3:16 sa unawa ninyo. Pero winarningan na kayo ni Kristo sa John 3:13 doon. Ha? Sa John 3:13, isa lang ang sinabi dyan. Ano ba ang sabi sa John 3:13? And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Kailan pa nagkaanak ng tao sa langit? Ha? May mga tao ba sa langit nagkaanak ng Son of Man? Yan sinasabi ni Kristo na hindi siya yung anak ng tao. Siya na yung Diyos na bumaba dyan. Alangang bumaba, umakyat eh. Nasa hanapan nyo ng anak ng Diyos. Ginamitan lang kayo ni Kristo ng anak ng tao, anak ni David, anak ng Diyos. Pansinin mo sa Mateo 22. Pag-aralan mo itong Mateo 22, 41 to 45. Anong sabi ni Kristo dyan? Habang nagkakatipan ng mga Pariseo, Jesus asked them, what do you think of Christ? Whose son is he? Ano ba kakilala nyo kay Kristo? Ako yun. Ano yung siya anak? Sumagot yung mga Pariseo. Ay mga pastor, sabi niya, Son of David po kayo. Nag-agree ba si Kristo? Tama sagot nyo. Hindi, nangatwiran si Kristo. Ano sabi ni Kristo? He said, and then how then that David Spirit call him Lord, saying, the Lord said unto my Lord, sit down my right hand. Shall I make this enemy by footstool? Ito ang pinakamalaga. Ano sabi? If David then call him Lord, how is he his son? Kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano nga ako naging anak? Di binutata niya kay lahat na hindi siya anak ni David. Siya yung Panginoon na one Lord ni David. Hanap kayo ng son. Ginamitan kayo ni Kristo ng talinhaga sa Psalm 78:2. Nahilo kayo lahat. And no one is able to answer him a word. Wala na nagtanong. Sinabi niya na siya yung Diyos eh. And neither there's anyone from the port asking any more question. Ikaw, tanong ka pa ng tanong kasi hindi mo pa nakita. Next question. Ano ba? Walang anak ng Diyos eh. So kung walang anak ng Diyos, sa makatid, walang Kristo na anak ng Diyos sa Mateo 16:16. Sabi ko nga sa iyo, basahin natin Mateo 16:16 mo ha. Sinabi dyan sa Mateo 16:16. Ano sabi? Basahin natin. Mateo 16:16. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ. Hindi mo ba nabasa Christ yung nakasulat? Ha? Yung Christ kayo na yung Panginoon, sinabi dyan. Ikaw na yung Diyos ni David. Kaya nga hindi tumawag si David ng Panginoon. Sabi, hindi ako anak ni David. Si David na tumatawag sa Panginoon. Thou art the Christ. Sinabi na yan ni Pedro. Na kayo po yung one Lord God ni David. The God of Israel. Na Son of the Living God. Sinabi lang Son of the Living God yan. Pero alam ni Pedro na yung Christ ay one Lord. Kaya nga sa Mateo 16:28, pinatago ni Kristo yan. Na huwag niyo munang sasabihin na ako yung Diyos. Di ba? Sa Mateo 16:20, sabi ni Kristo, Pedro, huwag mo sasabihin ako yung Diyos ni David, di ba? Then charge his disciple that they should tell no man that he was the Jesus the Christ. Ay mga papatayan kaagad, iho. Kaya nga sa Acts 2:38, unawain mo, sinabi ni Pedro, kayo po yung Christ. Yung Matthew 16:16 mo. Inuna ni Pedro na siya yung Diyos ng Israel na one Lord. Bago isinunod yung Son of God na parable ni Kristo sa kanyang pagiging ama. Ay nako, mag-aral kayo mabuti. Linaw niyan. Simon Peter answered and said, thou art the Christ. Kayo po yung tinawag ni David ng Panginoon. Si David na tumatawag sa akin Panginoon, paano niya ako naging anak? Ako na yung Diyos ni David. Dinugtungan na lang ni Pedro yan, the Son of the Living God, dahil rin ang utos ni Kristo.
kailangan paraanin kayo sa mga parables ng Psalm 78. Oh. Di ba? Ano ang sabi sa Psalm 78? Oh. Ano sabi dyan? Oh. Ano sabi dyan? Psalm 78. Ano sabi? I will open my mouth in parable. I will utter the dark saying of old. Sinabi yan ni Kristo. Hindi ako magsasalita sa inyo ng bakya. Hindi ako magsasalita sa inyo na ako, ganyan. Hindi. Pararamdam niya yan sa kanyang mga parables. At yan yung nakasulat sa Mateo 13, 11 Gs. 11 Gs, 34-35. Oh, ano sabi naging mga tao niya? And the disciple came and said unto him, Why you speak it thou unto them in parables? Eh, ba, di mo na sila diretsuhin. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven. But to them, it is not given. Nakuha mo? So may mystery man binibita ang salita ni Kristo, hindi sa salita ng bakya yan. Kapag tinanong mo, ikaw ba ama? Oo. Ganon. Hindi. Tandaan nyo, susundan niya lahat ng hula niya. Kaya nga natupad dyan sa Mateo 13:34-35, no? At sinabi dyan sa Mateo 13:34-35, all these things spake Jesus into multitude in parables. And without parable, tanda mo, without parable, He spake He not unto them. Bakit? Para matupad ang nakahula. That it might be fulfilled. Which is spoken by the prophet David, Psalm 78. Saying, I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Siya yung sikreto na yan. Yan ang hindi nyo nalalaman. Hindi kayo pagsasalita ni Kristo ng bakya. No? Kaya nga, mag-aral kayong mabuti. Sinabi na ni Pedro Matthew 16:16, kayo po yung Kristo. Inulit ko na. Ulitin natin Matthew 22. Nangahilo yata kayo. Sabi sa Matthew 22:45, si David na ang tumatawag sa aking Panginoon, paano niya ako naging anak? Malinaw sa Matthew 22:41 ang tanong ni Kristo. While the Pharisees gathered together, ano tanong ni Kristo? What do you think of Christ? Yan ang tanong. Yan yung naalam nila Pedro. Na yung Christ na yan yung Diyos ni David. Dahil hindi tinanggap ni Kristo na siya ay son lang ni David. Hindi sinabi ni Jesus na, tama kayo, ako ay son ni David. Hindi. Nangatwiran si Kristo. Dahil yung sinabi ng Panginoon, sinabi ni Ruth, kay offspring yun. The root and offspring of David, na nasa Isaiah 11:10 at Isaiah 11:1. Anong sabi sa Isaiah 11:1? No. Mag-aaral kayo mabuti ng mga talata ng prophecy. And there shall come forth rod out of the stem of Jesse. Yan yung root na tinatawag. Isaiah 11:1. Doon mo sa Isaiah 11:10, yun naman ang tinasabi na the root, yung kanina stem, and that in the there shall be a root of Jesse. Kaya nga tinawag yan sa Revelation 21:7 nang suguin ni Kristo yung kanyang anghel, no? Sa Revelation 21:7, dahil siya nga lang naman ng Diyos, siya lang naman may-ari ng anghel. Ano ba sabi niya? Revelation 22, Revelation 22:16, ang sabi ni Kristo, I have sent my angel to testify unto you this thing in the churches. I am the root and the offspring of David. Ako yung Panginoon na ni David na sumulpot bilang offspring of David. Nakukuha nyo na. Kaya nga yung pinatay sa Revelation 5:5-6, hindi yung offspring ni David, kundi yung root of David. Ayun. And behold, sabi dyan, tingnan niyo sa 5:5. And one of the elders said unto him, behold, the lion will drive you with the root of David. Si Father yan. Sana nilagay yan, the offspring of David, yung pinatay. Kaya kayo mga nagkakalat kayo mga kabisoting mga pastor na hindi nakakakuha ng Mateo 13:52, mag-aral kayong mabuti. Niluloko niyo yung mga tao. Sa Mateo 13:52, ang sabi dito, kung kayo tunay na nasa kingdom ng heaven na pastor, kumukuha kayo ng mga luma at bagong kayamanan.
Then said he unto them, therefore every scribe is instructed to the kingdom of heaven. Kapag daw ang mga mangangaral na kinuha ni Kristo sa kingdom of heaven ay katulad na isang taong puno ng sambayan na kumuha ng bago at lumang kayamanan. Kukunin niyo yung luma, yung Old Testament na prophecy, sasabihin niyo yung katuparan, ganon ang sinasabi ni Kristo. Dahil sinabi ni Kristo sa John 5:39, no? Sinabi niya ni Kristo sa John 5:39, search the scripture. Saliksikin niyo yung kasulatan. Dahil akala ninyo, mayroon kayong buhay na walang, dahil may buhay kayong walang hanggan dyan. At yan ay nagtitestify lang sa akin. Testify of me lang yan. Kayo, testify of us. May father and son pa kayong kalukuhan nyo. No? Galit na si Kristo sa inyo. Saka sila Pablo sa Hebrew 5:11. Nagsipurol na kayo lahat sa pakikinig. No? Said the scripture, sabi niya. Testify of me. Ang ginagawa nyo, testify of us. May father and son pa kayong nalalaman. Iisa lang na espiritong namatay na yon na may laman. Nangaral sa Sion. 1 Peter 3:18-19-20. Nung bumalik sa katawan, siya rin yung espiritu na yon. Bukit sa langit, siya rin na may espiritu na yon. Sa espiritu ng Diyos niya. Sinasabi niya sumingit-singit, wala naman. Ay, nako. Next question. Anti-Christ ba yung tumangging anak naman, yes or no? Yan magandang tanong. Yung 1 John 2:20. Yung 1 John 2:20-23, iyo, napakagandang tanong yan. Ang ibig sabihin niyan, ipapaliwanag ko sa iyo. Yung 1 John 2:22-23, marami na mamali dyan. Who is the liar? But that denied that Jesus is the root and offspring of David. Tama? Yun nga eh. Yun ang sinabi dyan, kapatid. Sino sinungaling? Tumatanggi si Jesus ang Kristo. Bakit sino ba si Kristo? Siya yung Panginoon at yung lumabas kay David. Yan ang ibig sabihin ng Father and Son dyan. Na nandiyan sa word na Christ, na pag i-deny mo yung Christ na yan, i-deny mo yung root at offspring ni David. Kaya dapat matanggap mo yan. Hindi na mo? Yung mga nagsasabi, nagdi-deny si Jesus ang Kristo. Na i-deny nyo yung Father and Son, na i-deny nyo si Father Jesus, na root ni David, at yung Son na offspring, na siya lang namang mag-isa, na i-deny nyo ngayon yung Father, saka yung Lamb ng Paskwa. Naintindihan nyo? Hindi sinasabing mag-ama yan. Maling-mali yung unawa dyan. Kaya nga sinabi dyan, sinong sinungaling ang tumatangging si Jesus ang Kristo. Naintindihan mo? Tututukan mo yung Kristo. Ano ba ang nasa loob ng pangalang Kristo? Yan yung sinabi kanina sa Matthew 22:45 na hindi ako anak ni David. Ako yung father niya. At yung son na lumabas, yun yung offspring ni David na nandyan sa salitang Christ na yan. Kaya nga, tuloy mo yan. Whosoever denied the Christ, yung son, they say, I'm not the father. Wala kayong ama kapag dininay mo yung offspring ni David. Kaya pag pinangaral mo yung offspring ni David, meron din kayong father na si Ruth also. Yan ang ibig sabihin yan. Hina niyong umintindi. Kasi may mga father and son kayo. Kailanman hindi sumigaw ang Israel ng father and son. Tandaan niyo yan. Ang sigaw lang ng Israel sa Deuteronomy 6:4, the God of Israel is one Lord. And love thy Lord your God with all your heart, with all your soul. Ang Lord na yan, O Israel, the Lord our God is 3 person. Wala. O Israel, the Lord our God is Father and Son. Wala. Sinisigaw na ganyan. No? The Lord our God is one Lord. At yung one Lord na yun ay si Kristo. Na sinasabi sa 1 Corinthians 8:6 at saka John 20:29. Sinabi yan sa John 20:28 ni Tomas. Ano sabi ni Tomas? Thomas answered and said, My Lord, my God, because the God of Israel is one Lord, Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin yan. At yan ang pinatutuhanan ni Pablo. Tandaan ninyo yan. Maraming hindi nakakalam nito sa buong mundo. Dahil hindi daw ito alam ng tao. Sinasabi nga ni Kristo sa 1 Corinthians 8:6. Maraming dadaya sa inyo. Ang sabi diyan, but to us there is but one God, the God of Israel, the Father. Correct. Binigay ba ni Pablo ang pangalan ng one God na yan? Hindi. Of whom are all things and we in Him. And one Lord.
Jesus Christ. Binigay niya yung pangalan ng one Lord God ng Israel dyan. Kaya nga magkamukha lang yan na by whom are all things we by Him. Kung sino man ang may Espiritu ni Kristo, maintindihan ako. Dahil sinabi niya, howbeit there is not every man that knowledge. Wala. So nakikita nyo ang hiwaga ng 1 Corinthians 8:6. Sinabi ba ni Pablo yung pangalan ng Diyos sa Father? Wala. Binanggit ba ni Pablo dyan ang pangalan ng Lord? Yes. So, the God of Israel is one Lord, Jesus Christ. Kanya na. Next question. Siguro naman nasasagot na yan. Ano pa? Wala na. Wala ka ng tanong, Mr. Guevara. Nagigising ka na. Wala na ba? Hintay pa tayo. Baka may tanong ka pa. Ilabas mo nang maintindihan mo yung Antichrist na yan. Tinatanggihan yung si Jesus Cristo. Tinatanggihan sa word na Christ yung Father and Son doon. Dahil sa yung Diyos ni David sa Matthew 22:45. David called him. Why? Bakit ako magiging anak ni David? Siya tumagsabi sa Panginoon. Wala nang tanong mo. Question. Next question. Nabusan ko na. Ariel Balahadja Guevara Jr. Salamat sa time ng pagtatanong. Baka may tanong ka pa. Wala na. Kaya nga nabablock yung ama nyo dyan pag lumabas si Kristo sa 23 Dahil siya lang yun Kung hindi nyo pinangar si Kristo, wala rin kayong ama. Hindi tinanggap si Kristo, wala rin kayong ama. Yun ang tandaan mo dyan, Mr. Balahadja. Ang sinabi dyan, tumatangging si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung ama't anak, hindi yun mag-ama. Yun yung ama't lamb. Doon sa pangalan na Kristo, na root and offspring of David. Tandaan nyo, napakabanal ng salitang Kristo dyan sa Bible. One Lord of Israel na yan. Sinabi ko nga sa inyo, angel testify dyan, hindi scholar. Ang sinabi ng angel sa Lucas 2:11, tandaan nyo to. Believe na believe kayo sa mga scholar nyo. Wala yung Espiritu ni Kristo. Hindi magkalat ng kung ano ng business dyan. Ano sabi sa Luke 2:11? For unto is born this day the city of David a Savior. Isang tagapagligtas, which is the Christ, the one Lord God of Israel na yan. Intindihan mo? Kaya nga sinabi niya, Savior nilabas ko na Isaiah 43:11 kanina, di ba? Isaiah 43:11. Ano sabi? Even I'm the Lord and beside me there's no Savior. Di siya lang yung Savior na yun. Baka gusto mo patituhod, paluhurin pa natin, Isaiah 45:23. Ano sabi sa Isaiah 45:23? Di ba? I sworn by myself, the word gone out of my mouth, in righteousness shall not return, that unto every knee shall bow, every tongue shall confess. Isaiah 42:23 yan, Diyos ng OT, si Father. Ano sabi nga ni Pablo sa Roma 14:11? Basahin mo yung Roma 14:11. Ano sabi ni Pablo? Nakasusulat. Ano sabi niya? Alin nakasulat? For it's written sa alay, buhay daw ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? Every knee shall bow and every tongue shall confess to God. To God. Yan yung Diyos. Sinabi yan. Hindi sinabing tuman. Ano pinasi? Ang katuparan niya. Nasa Pilipos yan. Pilipos 2:11. In the name of Jesus Christ, every knee shall bow, things in heaven, things in earth, things under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. He is the one Lord God of Israel, the glory of God to the Father. Natural, sa si Father. Ano naman, tumalbog-talbog pa yung glory niya. Tandaan nyo, ang word na Christ, mga kapatid, napakabanal na salita ng Messiah na yan. Yung Christ na yan, yan na yung one Lord God of Israel. Tandaan ninyo yan. Inuulit ko yung kwento ng Mateo 22. Mag-review kayo mabuti. Mateo 22, 41 hanggang 46. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, what do you think of Christ? Ayan na yung tanong kanino siya anak? Yung Christ. Ay, kay David po. Nagalit pa si Kristo dyan. Mahina rin sumagot, sabi niya. Nangatwiran siya sinabi na lang niya, ang gagaling nyo. Palakpakan na ganyan, ang gagaling nyo. Ako kayo anak ni David. Sana sinabi na ni Kristo dyan hindi nangatwiran ano sabi niya? Said unto them, how? Paano? Tawag ko ni David sa Espiritu. Kasi nasabi niya na the Lord said unto my Lord, sit thou my right hand. Ito sabi ni Kristo,
Kung si David ay tinatawag niya akong Lord, David called him Lord. Yung him na yan, yung Christ. How is he his son? Oh, ito, binutata kayo. Kung ako na tinatawag ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak, sabi? Oh, and no man was able to answer a word, neither does any man from the day forward ask him any more question. Any more question? Wala. Wala na kayong tanong eh. Ayan. Next question. Arnel, nandiyan ka pa ba? Wala ka naman tanong. Kaya na naman. Apat. Okay, so maliwanag mga kapatid na Isaiah 6:1-3 kasi. So Isaiah 6:1-3, yung sabi doon, in the year that King Uzziah died, so also the Lord sit upon the throne high and let the diaries then filled with the temple. Ang Lord lang sabi doon, sitting upon, hindi mo tatlo eh. The Lord lang eh. No? Above stood the seraphim. So, ito yung apat na lang na buhay. No? And one guy and another said, Holy. As you can see, one proper holy. One proper name holy. And the succeeding holy are all small letter. Nawa nyo? Sinasabi na Trinity, tatlong holy yan. Pero hindi lahat proper yan. Kung tatlong proper pagkasulat dyan, maniniwala ako sa inyo sana eh. Kasi wala rin sa kwento eh. Pag yung holy, 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 yan yung si Father na naging tupa, umakit sa langit, binos ang kanyang espiritu. Yan yung the Lord of Hosts. And the whole earth is full of His glory. Yan na yun eh. Wala naman ibang Lord of Hosts sa mundo ah. Yung Panginoon sa Kristo lang ah. O, napuno ng kanyang kaluwalhatian. Kasi siya yung King of Glory na inyong pinatay. Siya rin yung the Lord of Glory na inyong pinatay sa 1 Corinthians 2:8. Mamaya, gusto ipakita ko sa inyo. O, ngayon, hindi nakita yung glory. No? Nung si Holy, Holy, Holy. Isa lang yan. Kaya nga sinabi doon the Lord eh. Sa 6:1 eh. Pero marami nagdadaya sa inyo. No? Na parami pa yung Diyos. Yung mga alipin nga ng Satanas yan eh. Sa Acts 26:14, 18 eh. Sabi ni Kristo, balik mo sila sa akin sa ilaw. At sila na kay Satanas. O ngayon, sa Revelation na sa John muna tayo. John 12:41 muna tayo mga kapatid. Ano sabi si John 12:41? So, this thing said Isaiah when he saw His glory and spake of Him. Nakita ni Isaiah si Kristo. Na siya yung holy, holy, holy doon sa Isaiah 6:1. So, entry. Nawa niya? Ngayon, pumunta kayo ngayon sa Revelation 4:8. Pag binasa niyo sa Revelation 4:8, yung apat na lang na buhay na seraphim ngayon, and the four beasts had is them 6 walking, and they were full of eyes within, and they raised on the day, saying ano, holy, 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 si Jesus Christ yan. Si Father yan. The Lord God Almighty na nga eh. Which was and is to come, sinabi na nga, in darating. Bakit dating may tatay ni Jesus? Ilabas sa Biblia ang darating tatay ni Jesus, panalo kayo. Lahat kayo, magsama-sama kayo yung magkakapatid sa amang diablo na yan. Alam niyo lahat ng sekta sa buong mundo, ng Christianity, magkakapatid kayo sa ama. Tandaan niyo yan. Nadinibati ko na kayo lahat eh. Nakakita ko walang nagdadasal sa inyo ng Our Father in Heaven, hallowed be your name Jesus, o your name Yeshua. Wala. No? Ama kayo ng amang diablo yun. Magkakaisa lang kayo, nag-aaway pa kayo. No? Kanya-kanya yung promotion eh. Anong kako kayo ng tao? Pakilala yung totoo sa tao. Namamuhay sila ng sarili nila. Kapiling nila ang Diyos. Kaya sinabi diyan sa Revelation 3:20. Ito na nangyayari eh. Sa Revelation 3:20, kumakatok. Behold, the Son of the door and knock. Jesus Christ is knocking in our heart, in our heart. You open the door and I will come to Him. I will sup with Him and He with me. Makikisalo siya sa pagkain ng kanyang salita. Nasa Deuteronomy 8:3, sinasabi doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito yung hinugot nila, debate nila sa Satanas. Every word. Tingnan niyo ba na ibaba? That He might make thee an old man that not live by bread only, but every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Sinabi diyan, yan yung hinugot ni Kristo nung kadebate sa Satanas. Nagugutan sila ng talata doon, no? Pati yung Psalm 19 na hinugot ni Satanas na Matiyos kasi ng bato.
Ngayon, tuloy yung kikwento sa inyo, ha? The Revelation 4:8 na. So, wala naman dar. Siya yung huli-huli nakita ni Isaiah 6:1-3. O, next question. Shout out kay Jerry Bakyan. Which was dyan ginamit sa isa lang? Saan yun? Saan yung which was? Isa lang yung sa Revelation 4:8 na yan. Yan na nga yun nasa Isaiah 6:3 eh. Di ba? Ito na yan, oh. Sa Isaiah 6:1-3. Nakita nila yung Lord na nakaupo. Ang tawag nila si Holy Holy. Ayan, oh. Oh. The Lord of Hosts. Si Kristo lang naman ang Lord of Hosts. Oh. Kaya nga, doon sa John 12:41, nakita ni Isaiah na nga yan eh. Nakita na nga ni Isaiah kanina ni Jesus kaya sumulat siya tungkol sa kanya eh. This thing said Isaiah eh. Kaya, when he saw his glory, spake of him, sinabi dyan. Nakita nila Isaiah yung kanina ni Kristo. Eh, siya nga yung nagsulat doon sa Isaiah 6:1-3. Ibig sabihin si Kristo na yung nakita nga doon. Oh. Kaya nga, wala. O, ano pa? May tanong ba kayo? Oh, wala. Hintay-hintay tayo lang. Para maraming magising dyan sa mga kalokohang aral nyo. Dumating na yung Panginoon nagpakilala sa inyo. Nagtayo kayo ng masimbahan siya, yung foundation panulok. Puro kayo Jesus, makakakay ng tao. Nung natayo nyo yung iglesia yun, pinagsisipaan nyo siya palabas. Natupad talaga yung 1 Peter 2:7 eh. Kasulat na sa 1 Peter, nakaprapisi na lahat yan. Sa 1 Peter 2:7, sabi nga dyan, you unto you therefore believe that He is precious. Sa mga taong naniniwala, napakahalaga ni Kristo. Doon sa mga taong disobedient, yung mga hindi naniniwala ng palataya, tigas ang ulo, the stone which the builder disallowed, the same is the made the head of the corner. Ginawa nyo rin ba itong si Kristo na foundation, starting point? Ayun, nag-i-stumbling block sa inyo. Yung batong inyong kadadapaan, yan. Yan na nangyayari ngayon, no? Sa Acts 4:11 din yan eh. Ang batong inyong itinayon na si Kristo ay inyong sinipa palabas, no? Sabi dyan, this is the stone we set. Sabi dyan eh. But it known unto you all in the people of Israel that the name Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised him from the dead. Siya rin ang bumuhay sa sarili niya dyan. Tandaan niyo yan. Yan 2:19-22. Ganyan lang magsulat sila Pedro. Yung God na tinutukoy nila dyan, yung Diyos na nagpalakad doon sa lumpo yan. Acts chapter 4 yan eh. When that this may stand before you whole, sabi nga noon, this is the stone which was set at root of your builder, which become the head of the cornerstone. Neither there shall be any other than the name of Jesus Christ, whereby must be saved. So, yung sinipan yung bato, nasa 4:11 yan. Inilabas nyo lahat yan sa simbahan ninyo. Naging ama nyo yung Diablo. Magkakapatid kayong lahat sa ama nyo yung Diablo. Tandaan nyo sinasabi ko. Dalawa lang naglalaban sa mundo. Amang Diablo, amang Jesus. Take your pick lang. No? Next question. Wala. Sige lang, tanong-tanong. So habang wala pa nagtatanong, sinabi nga ni Kristo dyan sa John 8:56-58, ano? Na your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and he was glad. He said the Jews unto him, though are not yet 50 years old, and as though see Abraham, yes, sabi ni Kristo. The rebellion say unto you, before Abraham was I am. Sinabi niya na nga. Kaya nga mamamatay lang kayo sa inyong mga kasalanan pag di nyo naalala ako siya. Di ba? Sinabi niya. Yun yung nasa profile picture ko. Tandaan nyo na yun, ha? Gamit-gamit yun ang Antichrist ng 1 John 2:22-23. Sino ang sinungaling? Ang hindi naniniwalang si Jesus ang Kristo. Ang tumatanggi sa ama't sa anak doon sa loob ng pangalang Kristo. Kukuha nyo. Pag narinig yung Christ na yun, yan yung Lord ng Israel, na combination ng root and offspring of David. Kukuha nyo?
Kaya nga mabablock yung tatay nyo sa 23. Pag di nyo na inaral si Kristo, wala na yung tatay nyo. Di ba? Aral-aral pag may time. Oh. Gagamit dyan mga mag-amang Diyos nyo, pinagkakalat ninyo. Maya kayo, no? Nagkakalat kayo ng John 3:16 eh. Hindi nyo naman kinalat yung John 3:13. Diba kayo nag-16, 14, 15 dahil binasa nyo eh. Sa John 3:13, no man has ascended to heaven, but he came down from heaven. Tinawag lang na son of man yan, anak ng tao yan. Pero may tao ba sa langit at nagkaanak ng tao? Ay nako, wala nga umakit ito bumaba eh. Sinabi na nga dyan eh. O, ito na yung lifted ng serpent. Kaya kailangan yung taas talaga ang Diyos dahil subukan yung magtaas ng sakong, tuklawin kayo ni Satanas. Ano yung sinasabi dyan? Tapos dito sa John 3:16, for God so loved the world, he gave his begotten, siyang ginawa niyo ng anak yan. Siya yan eh, sarili niya yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, na kay Kristo Jesus lang. Tingnan niyo Roma 8. The love of God is only in Christ. Ano ba sinasabi sa Roma 8:37, 38, 39? In all these things we are more than conqueror to him that love us. For I am persuaded that neither death nor life, angels, principalities, power, things present, things to come, nor height, depth, any other creature shall be able to separate us from the love of God. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kasi siya yung Diyos, naintindihan niyo? Yung pag-ibig ng Diyos na kay Jesus, dahil siya yung Diyos. Kaya ganun lang pag-ibig ni Jesus, binigay niya sarili niya. Yung ibig sabihin niya. Naku nyo. Tawarin kayo. Nangangaral kayo eh, hindi nyo iniintindi, pinangangaral nyo. Napakatindi ng binitawan na yan, kahit na anghel, kahit sino pang demonyo yan. Kahit na mamatay ka pat mga powerful na tao dyan, mga present na nangyayari. Sa akin sa Tagalog yan, in English ko lang para sa mga international, kahit na di ako marunong mag-English. Even though I'm not fluent in English, I'll try to reach all people in English. So I put all the English verses. But I understand that in Tagalog, okay? Oh, yan, sinasabi dyan. No? The love of God is which is in Christ Jesus Christ, our one Lord God of Israel. Yan, naintindihan nyo? Kaya napakahalaga ng word na Messiah sa Bible na Christ. Dahil yan ay angel testified, hindi scholar testified. Sa Lucas 2:11. Makakala nyo hindi ang nagsalita dyan. Sa Lucas 2:11, and the angel said unto them, fear not. Angel testified yun. Ngayon sisilang na yun. Si baby ama, si father yun. Yung only one Savior ng Isaiah 43:11. Kukulit nyo. Isaiah 43:11. Kahit mga sa inyo, mabubugbog kayo ng salita ng Diyos. Even the Lord, beside there's no Savior. Okay, wala naman tanong? Next question. Sabi niya, Revelation 8:3, and another angel comes to the altar having golden censer, and given to much nation that should over purpose on the golden which was before the throne. Ano tanong mo dyan? Revelation 8:3. Kasi nasa Tagalog. Basahin natin. Tagalogin natin. At ito. Revelation 8:3 in Tagalog. Pero hindi ko natatagalogin. Pwede ko pala ba sa screen, ano? Pag ilabas natin sa screen, tagalogin natin. Revelation 8:3. Revelation 8:3. At dumating ibang anghel na tumayo sa harap ng dambana, may hawak na siyang gintong bangso, makamang binigyan siya ng maraming kamay, ipinagdagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibang dambana ito sa harapan ng luklukan. Nasa harap ng luklukan tinatang, si Kristo lang naman nasa harap ng luklukan. No? Si Kristo lang nakaupo, kapatid. Basahin mo Revelation 4:2, ano sabi? Revelation 4:2, kapatid, immediately was in the spirit before the throne. Isang throne lang, was in heaven. And one sat on the throne. Siya lang nakaupo. At yan ay pinatunayan mga kapatid na si Kristo yan sa Revelation 7:17. No? Wala naman kayo ibang pastol, tandaan niya. Ang Panginoon sa Kristo lang, na Ezekiel 34,
Psalm 23, John 10, and Revelation 7:17, ang isa nating pastor. Yan lang. For the Lamb which is in the midst of the throne, kapatid. Center of the throne. Shall feed them, shall lead unto them fountain of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. Si Kristo din yan. Si Kristo din yung nag-aalis na yan ng inyong luha sa inyong mga mata. Nakaprophecy yan sa Isaiah rin. No? Yung mag-aalis ng luha sa inyong mga mata ay ang Panginoong Hesus Kristo din. Nakahula naman yan. Babasahin natin. Okay. Dali makakala nyo, nakasulat yan. Hindi nakaprophecy. Yung si Kristo na mag-aalis ng luha sa inyong mata at yung fountains ng water. Alam nyo naman si Kristo nagbibigay ng tubig ng bukol ng buhay sa babaeng Samaritana, di ba? Kung kilala mo na tumingi tubig siya, basahin ka pa humingi. Siya yan. Yan yung nandyan, no? So ngayon, ito naman yung sinasabi doon na papahirin ng Diyos ang luha sa inyong mga mata. Ito yan. Sandali yan na. Sa Isaiah 25:8. Okay, no? Isaiah 25 ito, pupunta tayo. Baka akala nyo kung sino magpapahid ng luha sa inyong mga mata. 25:8. Yan. Ang sabi po rito, He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears. So, kita nyo na. Siya rin ho yan. Si Kristo yung naka-prophecy. Siya lang naman dahil sinabi naman na po niya sa 1 Corinthians, 1 Peter 1:10-11 ho yan. Sa 1 Peter 1:10-11, no? 1 Peter 1:10-11 ho kasi. Of his salvation the prophets have inquired, search diligently, prophesied the greatest will come to you. Ay, mga hula, mga propeta raw siya pang hula, ng mga biyayang dating sa atin, at sinabi doon na tinitingnan ko ano yung hula at one of time the Spirit of Christ which was in them. Sabi, Espiritu na pala ni Kristo yung mga nasa propeta na nagsulat ng mga Psalm 22:1 na Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Di ba? Sabi nga sa Psalm 22:1, my God, why is the forsaken me? Sinulat na yan, sabi ni Kristo. Sulat mo ito, David, 1,000 plus BC. Sulat mo yan, punta ka kay David niya, 1,000 plus BC, sumakay ka ng washing machine. Wala naman kang time machine eh. Sumakay ka ng washing machine, punta kayo sa time ni David, 1,000 plus BC, tingnan nyo siya, nagsusulat doon sa kwarto niya. No? Ang sinusulat niya ito, Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Sulat mo yan, sabi. Tapos sa 16 eh, they pierce my hand and my feet, sabi gano'n. Sulat mo yan. Sa 15 eh, mauuhaw ako, sabi. My tongue, sabi dyan, my tongue level to my jaw, sabi gano'n. Sa 18, thy kaslat my garment, sabi gano'n. O, di sumakay na kayo ng washing machine. Wala naman tayong time machine eh. Punta lang tayo rin kay David ng 1,000 plus BC. Dumating yung 1,000. May nakaganap? Wala. 900 BC? Wala. 800 BC? Wala. 700 BC? Wala. 400, 300, 200, 100 BC? Wala nakaganap. Noong 1 BC, wala pa rin nakaganap. Noong nag-1 AD, Anno Domini, Year of the Lord, dyan nagsimula milliseconds ni Kristo. No? Dyan nagsimula milliseconds ni Kristo. Nakikita na yung future. Ginaganap niya lang. Yung bawat kilos niya. Okay? Kaya mahilig siya sabi niya, dumating na ang oras. Yan. Ngayon, sabi ko sa Psalm 28, pagpupusay kami. Okay, di tama yung dyan 28. Di ba? 24 pala. Ano sabi si dyan 24? He said, therefore, on themselves, let us not rent it. Huwag natin pupustahan ito. Magpustahan na lang tayo. Huwag natin punitin itong damit niya, sabi. Who shall be that? The scripture might be fulfilled. May tinutupad pala kung ano yung pinasulat kay David na 1,000 plus BC. O, bumalik na kayo ngayon. 2020 AD. Bumalik na kayo ng washing machine. Bumalik na kayo sa present day natin. O, ayan. Nabasa nyo? Sinulat lang pala ni David Yaga na Pinakristo. O, that the scripture might be fulfilled which said that. O, they parted my raiment among them for my vesture. O, yan yung sinabi ko sa inyo sa Psalm 22:18. No? O, kaya sasakay lang kayo sa washing machine nyo. No? Ganyan ang mga ngaral ng Panginoong Jesucristo dahil sinabi naman niya sa 2 Peter 1:19-20, ito masakit.
We have also more sure for the prophecy, sabi. Meron kaming parating na salita ng hula, ito yung maganda kung yung sinusundan, and the light shine in the darkness until the dawn. Remember this, knowing this first, sabi niya, that no prophecy of the scriptures is any private interpretation. For the prophecy came not in the old time with the will of man, but the Holy Man of God is spake as they were moved by the Holy Ghost of Jesus Christ. By the Holy Spirit of Jesus Christ yan. Kaya yung mga ngaral sa kalira ng langit, humuhula yan. Binibigay sa inyong katuparan sa Mateo 13:52. Ang kinukuha talaga ni Kristo mga ngaral sa area ng langit, pinakikita yung hulat katuparan. Para nakikita yung pagdating ni Elijah, kasi si Juan Bautista, mga ganon. Ako yung tatanggapin, si Elias na paririto, sabi nga ni Kristo, di ba? Mateo 11:14, mga ganon. If you will see this, Elias is to come, di ba? Sabi na ni Kristo sa Mateo 17:12-13 eh. Dumating na si Elias, di nyo nakilala, sabi niya ganon. Di ba? But then you that Elias come already. Ano ba come already? Ha? Nasa Tagalog yung come already. Dumating na. Sinabi ni Kristo, and the disciple understood and spake unto them of John the Baptist. Di ba? Kasi si John the Baptist yung nasa Malaki 3:1. No? Dahil meron yung espiritu at kapangyarihan ni Elias sa Luke 1:17. Sinabi niya sa Luke 1:17, shall go before him the spirit and the power of Elijah. No? Siya rin yung tumisigaw sa ilang, sa Isaiah 43. Sabi diyan, no? The boy cried in the wilderness, prepare the way of the one Lord God of Israel, make straight in the desert, right the way of God. Di ba? Sinabi si John 1:21-23. Di ba? Sino ka? Sabi si Elias? Hindi. Ikaw ay propeta? Hindi. Propeta siya ni Kristo, nakalagay sa Luke 1:76. May dahilan yan, ba't niya sinasayang gano'n? Maaaring hindi niya alam, pero alam ni Kristo siya sa Elias. They said unto him, who thou? Does he give us answer? He said, I am the voice. Ako yung nasa Isaiah 43. Sabi niya. Make straight the way of the one Lord God of Israel. Tayo nabi ni Isaiah. O sino yung pinikanda niyang one Lord God na Israel? Laki-laki sa Isaiah 45:20, sa 40:30 ng Lord na yun. Di ba? Di sa Malaki 3:1, ano sabi? Dito maraming bumagsak eh. Ano sabi sa Malaki 3:1? Diba? Behold, I will send my messenger Elias, and he shall prepare the way before me, Jesus. Ganoon lang ang dali yan. Pinagdadaya lang nila kayo. Tingnan nyo, basahin natin Lucas 7:27. Lucas 7:24 tayo start. Ngayon, the messenger of John were departed. Umalis na yung mga tauhan ni Juan. Ano sabi? And he began to speak unto the people concerning John. Nagsalita si Kristo patungkol kay Juan, hindi sa sarili niya. Nung makalis na raw si Juan, nagsalita si Kristo patungkol kay Juan. Ano sabi niya? When you see into the wilderness to see, nakikita niyo ba ang isang tangkod na binabato ng inuuga ng hangin, shaking by the wind? Dahil sinasabihan niya tungkol kay Elias, tungkol kay Elijah, tungkol kay Juan. Kasi itong mga succeeding verses, patungkol na kay Juan sinasabi ni Jesus. And when the messenger of John, umalis na yung mga alagad ni Juan, he began to speak unto the people concerning Juan. Ano sabi ni Kristo? What went you out into the wilderness to see? Tambong inuga ng hangin, gusto niyo makita isang haring nakasakay, nakadadawit na ng maganda, o isang haring nakatira sa palasyo? Anong gusto niyo makita? Isang propeta? Sabi niya, yeah, I sent to you, it's more than a prophet. John the Baptist is more than a prophet. Sabi niya, why? Because John the Baptist, this is he of whom it is written, Malaki 3:1, behold, I will send my messenger before my face, which shall prepare the way before me. Di ba yari? Patay ka na kayo. Siya na yung Diyos na nag-before me sa Malaki 3:1. Dahil nga sinendyan si Elijah, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. Di ba yan sila ni Kristo? Si Juan Bautista yung messenger na naghanda ng daan sa harap niya. Di ba?
Kaya nga doon sa Lucas 1:76, sinabi na rin dyan na lumapuspos ng Espiritu si Zakaria. And those shall be called the prophet of the highest. Maging propeta ng nataasan. Tinanong si Juan, maging propeta ka ba? Hindi. Okay ba niya? Hindi ko ba si Elias? Hindi. Dahil nagsinungaling siyang propeta siya, nagsinungaling pa rin siya si Elias siya. Hindi niya alam. Pero alam niya siya yung nasa Isaiah 43. So alam din nila yan. Yung mga inililihim lang ang Panginoon at si Juan. Kasi nag-usap na yun bago pa siya ipanganak eh. Nasa John 1:33 yun. No? Well, kasi isilang si Juan, sinabihan ni Jesus yan na makikita mo ang kalapati. John 1:33. And though child, sabi ni Zakaria dyan, no? Si Zakaria yan eh. Lumapuspos sa kanyang espiritu, sabi sa anak niya, ikaw anak, ay maging propeta ng taas-taasan. Kaya maganda ka, mauna ka sa mukha ng Panginoon. Pangandaan ka niyang darana. Yan yun. No? So, sino yung mga dumadayang sa inyo? Yung hindi nakakaintindi ng Kristo. Kaya pinagyabang niyo pa yung Matthew 16:16 niyo. Kapal ng mukha niyo. Kasi yung Peter Anson said, thou art the Christ. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang one Lord God ng Israel. Ikaw yung Diyos ni David sa Matthew 22:45. Di ba? You don't know the Son of the Living God. Kasi alam naman, the Father of the Living God, mga mamaliin. Katong tayo, Diyos, nagpakilalang parang anak. So yan. Lamb nga yun ng Pascua. No? May tanong ma. Wala na. Isa lang nasa gitna ng trono, kapatid, no? Revelation 7:17 at yan yung nagsalita doon sa Revelation 21:5. Dito sa Revelation 25:5, nag-start yan. And that, then he that sat upon the throne. Yun na nakaupo sa trono, nagsalita dyan, si Kristo yun. Behold, I make all things new, and said unto me, write for this word true and faithful, and said unto me, it's done. Naganap na. Siya lang na. Si Kristo lang siya sa tanong, naganap na. Hindi yung tatay niya. And the Alpha and Omega. And the beginning and the end. Si Kristo yan. I will give unto him that just the place of the water of life freely. At kung magtatagumpay daw kayo, that overcome shall inherit all things, and I will be his God. Maging Diyos mo rin si Kristo. And he shall be my son. O anak ka raw niya. Kung anak ka niya, ano ka? Ama mo siya. Common sense lang yan. Yung mga sinasabi nyo, saan nakasulat? Common sense, gagamit lang kayo. Pag sinabi ni Kristo, anak na kayo. Patay mo siya, sigurado yun. I will be his God na nga. May iba pa bang God? May iba pa bang Father? May iba bang nagsugo? Ha? Huwag kayong padadaya, mga kapatid. Nasulat naman sa John 1:11 yan. Kasi hindi na naintindihan yung 4 to 10 na light eh. Yan na yung let there be light. Hanggang 4 to 10 yan. Puro light yan. Napalit si Juan. At review niya yan. No? Sa Revelation 1:11, sinabi dyan na dumating siya sa sariling kanya. Revelation 1:11 ang sabi dyan. Revelation 1, hindi 11. Revelation 1. Ito, puro light na yan. 4. Puro let there be light na yan eh. And he was light, and the light was the let there be light of man. And the let there be light shine in the darkness, and the darkness is not. Yan yung let there be light, yan yung verbo. There's a man sent from God whose name was John. And sige, and then was a man sent from God whose name was John. The same come for to witness, to bear witness of the light. Pagpapatotoo niya ron sa let there be light, that all men to him might believe. He was not the let there be light, but he was sent to bear witness to that let there be light. Yan ang verbo, let there be light. Tandaan niya yan. To light of the world. Na puro light na yan. Ang ganito, no? Di ba? Yung light na yan, naging tao. Yun, kala nyo may kasama. Ang let there be light na yung mga kapatid, nasa 2 Corinthians 4:6 yan. No? For God who commanded the light to shine in darkness. Yan yun, let there be light. That shine into your hearts, to give the light to the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Daming dumadaya sa inyo, no? Aralin yung mga hulat katuparan. Pati nga yung light, di nyo nakilala.
sinabi niya sa John 8:12, I'm the light of the world, di ba? Sabi niya. Then, speak Jesus again to them, I'm the light of the world. I'm the light, there will light. Yan yung prophecy ko. Yan yung prophetic utterance ko sa first day of creation. Sinasabi niya naman, may kasama yung Diyos. Kasama niya yung hula niya. Kasama niya pangako niyang darating siya, yun. He that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya sinabi niya sa 1 John 5. Sinabi niya sa 1 John 1 Peter 1:20. Kasi plano talaga ng Diyos siya. Na yung kasama niya, yung plano niya. Very was ordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you. Sabi niya, may kasama yung Diyos. Kasama ko yung pangako ko na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung let there be light na yun, magkakataon tao ko, sabi niya doon. Kaya naging tao yung verbo na yun, yung salita. Si Kristo yung verbo na yun sa Revelation. Ngayon itong kaya sa 1 Timothy 3:16 wala na may tatay niya dun eh. Tingnan yung sa 1 John 4:2 and 3. Sino mga demonyo? Ito sabi 1 John 4:2 and 3. Sino mga demonyo? Hereby know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ, the God of David, kaya may Christ yan eh, is coming to the flesh, is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is coming to the flesh is not of God. And this is the spirit, the Antichrist, what you have heard that is coming, even though it is in the world. Marami na yan. Magkakapatid kayo sa aman yung Diablo. Lahat ng sekta, 42,000 ng Philippines. Puro sa araw ni Jesus. Ay, magkakapatid kayo sa ama. Hindi niyo ama si Jesus. Dinibati ko na kayo lahat. Wala akong nakita na nagdasal ng ama namin Jesus sumasalangit siya. Wala, hindi niyo kilala ama niyo. Walang pangalan, dasal niyo. Puro kayo ng ama. Hindi ama ang pangalan ng Diyos. Tandaan niyo. Ama is not a name of God. That is title. God and Father are title. Di ba? Sino sinungaling? Yun nasa 1 Timothy 3:16. Kaya inilabas ni Kristo yun eh. Para hindi nyo madaya yung 1 Timothy 3:16. Without controversy, great the mystery of godliness. Jesus Christ was manifest in the flesh. Kanya? Justified in the Spirit na kalapati si Jesus din. Sin of the angels, Lucas 2, Matthew 4:11, John 1:51. May makikita yung bukas ng langit, nagbabat pa na ang mga ng Diyos sa akin. Matthew 4:11, mataas na tuksin sa taas, dumating yung mga anghel, pinaglingkuran siya. Sa Lucas 2, bumabay yung mga anghel, sinabi, papuri sa Diyos sa kaitasan, lupay kapayapaan. Listen to the Gentiles. Isip man may pinilit sa Gentile, sige nga. Gumising nga kayo, may iba ba may pinilit sa mga Gentile si Pablo? Ha? Si Jesus yan. Believe into the word, si Jesus. Receive to the word, si Jesus. So, wala yung tatay niya dyan. God manifest in the flesh, si Jesus. Justified in the Spirit, si Jesus. Still of the angels, si Jesus. Present to the Gentiles, si Jesus. Si Pablo nga ilaw din ng hintil, di ba? Believe into the word, pinaniwalaan ng lahat si Jesus. Receive into the glory si Jesus. Ang tanong, pinaniwalaan yung ano si Jesus? Anak, kapal ng mukha niyo. God was manifest in the flesh, anak. Maraming dumadaya sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, maraming sasabihin sa inyo sa Hebrew 5:11, nagsipurol na kayo sa pakikinig eh. Alam nyo? Ako rin, marami akong sasabihin sa inyo patungkol kay Kristo. No? Of whom many things say unto the other, you are dull of hearing, sabi yan, Pablo. Wala ba nagtatanong? Ba't parang lumayas na yata yung aking mga kliyente? Ako po'y nananawagan. Kung meron pang gusto kayo i-clarify patungkol sa pagiging Diyos ni Kristo, yung sinabi niya na, di ba sinabi ni Kristo, akit ako sa inyong Diyos, na aking Diyos, sa inyong ama na aking ama. Pinapunta yun doon sa mga kapatid po. Ano? Ang mga kapatid niya po doon ay yung nasa John 7. Ito. Basahin po natin yun. Yan. After this thing, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jericho because the Jews sought to kill him. Now the Jews' peace of tabernacle was at him.
So, dumating na yung pista ng tabernakulo, and his brethren, yung mga kapatid niya, doon sa bahay nila doon sa Capernaum, doon sa tinitira ni Pedro. His brethren therefore said to him, depart hence and go to Judea, thy disciples to the disciple also may see the works that thou dost. Sabi ng mga kapatid niya, punta ka na ron sa pista ng kumol, sabi, para makita na yung mga lagat na yung gusto mong pasikat. Ganyan. Walang tao sa mundo na ito. There's no man that do it anything in secret. Walang tao dito naglilihim na kanyang ginagawa. Sabi, himself, sige, to be known openly. Kailangan ka sa libutan. Ganyan. If do these things you to the world, pakilala mo sa sarili mo sa mundo. Huwag pakilala kang Diyos. Sabi nga ng mga kapatid niya dyan eh. For neither did his brethren believe in him. So, hindi mo naniniwala mga kapatid niya. Yan yung pinapunta ni Kristo. Punta kayo sa akin mga kapatid. Ginagayat ng marami. No? Nakakita ko sa inyong Diyos na aking Diyos. Pinapuntahan yan. Ha? Sinabi yan eh. No. John 16 puro yan ito yung John 19 John 19:15 Psalm 22:15 yan, that the scripture might be fulfilled. Sinabi niya, nauuho ko, nasa na yan, prophecy yan. John 20:17 po yun, ang ginagamit nila, nare-recall ko lang. Okay, yan ang sabi nila. Jesus said unto her, sinabi niya kay Maria, ang sabi kasi ni Maria rito, Jesus said unto her, Mary. She turned her son and said unto him, Rabboni. Diyos na yan, Rabboni na yan, Master. Ay patawag na Panginoon eh. Guro. Kasi ang guro ho, yung counselor, yun yung Holy Spirit ni Kristo. Nasa Isaiah 9:6. Mighty God, counselor. Yun yung counselor na yun, yung walang sarga ng sarili. Na Espiritu Santo sa John 16:13-14. Ikaw magiging sarili nun eh. No? Sabi ni Kristo, dati Espiritu Santo na walang ganang sarili. Manig na sa akin kanyang sinasabi. So ako yung sarili na yon, yung sinasabi lang ni Kristo, ang aking sinasabi sa inyo, para luwalatiin niya ako. Yun ang nangyayari, no? So, Jesus said to her, Mary, she turned and said unto him, Rabboni, which stays his master. Huwag muna ako hipo, hindi pa ako mapanik sa Ama. Sabi niya. Kasi 3 days, 3 nights. Nasa, yan, sa Deuteronomy yan. Nasa Exodus 24 yan, no? Yung pinakyat sila ron na ibibigay yung kasulatan. Exodus 19:20. 3 araw din sila hindi pinahipo ng babae, no? But go to my brethren, sabi, punta sa akin mga kapatid, sabi sa kanila, I said to my father and your father, and to my God and your God. Pumunta kayo ngayon doon sa pintuan ng bahay nila. Yan ang ibig sabihin ni Kristo dyan. Hindi yan pinapangaral sa atin. Unawaan nyo yung kwento. Pupunta ka sa kwarto ni Kristo, sa bahay nila, pupunta ka sa bahay nila Kristo dyan, nila Jesus. Doon sa pintuan nila, sasabihin mo, hoy, mga kapatid ni Kristo, mga biological brother niya, bakit daw si Kristo sa tatay niyo, sa inyong ama na kanyang at sa inyong Diyos? Di ba sabi ng mga kapatid niya, magpakilala ka ng Diyos sa libutan, di ba? Ganun yun. Ano lang siya. Sinabi niya, my father, kapatid ko kayo, magmamay ako. Pero panunuyanan ni Kristo sa kanila yan. Kaya nangyari, Santiago, si Judas po dyan na author ng Bible. Yung ama nilang si Jesus, yung isinulat ho nila dyan. No? Kaya nga yung sinusulat ni Judas eh. Sa Judas 1:14-15, sabi niya, yung kapatid ko na si Jesus, ano? Enoch also the 7th from 8, and prophesied this thing, behold, the Lord come with 10,000 of his saints. Marte yung Panginoon. Mag-execute ho yan ng judgment. Si Kristo na pala yung nasa Enoch. And Enoch also, sabi, isinulat ho ni Enoch sa Book of Enoch. Meron talata yun sa Enoch eh. Naibigay na rin sa akin yun, pero hindi ko matandaan na. Nakalagay nga doon na dumating ang Panginoon, sabi. Si Kristo na po yun. No? Kasama ang kanyang lahat ng santo. Wala namang darating yung ama ni Kristo na kasama lahat ng banal eh. Wala. Sa unang Thessalonica 3:13. Sa unang Thessalonica 3:13, siya rin naman yung father dyan na may establish your heart and remember before God, even Father, our Lord Jesus Christ with all His saints eh.
Ewan niyo? Dahil Kristo lahat ng saint. All His saints, sabi. Yan yung sinasabi rin sa John Judas 1:14. No? Ay nihula ni Enoch. Magtaka kayo, ikapitong anak ni Adan talaga yan, kahit computin nyo. Alam niya na si Jesus yung darating sa Judas 14-15. Ito naman ang inihula ni Enoch, sabi niya sa Tagalog, di ba? Ikapitong anak ni Adan. Prophesied of this nga. Saying, behold, the Lord Jesus Christ come with 10,000 of His angels. Kaya 10,000 lang yan, di ba? Pero nakalagay doon sa 1 Thessalonica 3:13, yung binigay ko sa inyo kasi na all His saints. Diba? Anong 10,000 nga lang yung saint niya? Kaya, yung Judas 1:14 niya, basahin niyo sa Bulgati, yung Judas 1:5 ito. Yung Judas 1:5 na to, basahin niyo sa Bulgati, saka sa Doay, sa mga old version, ano? I will therefore put you remember, though you know how that Jesus Christ, having saved the people out of the land of Egypt. Ayun nga po yung mga dinaya ngayon ng iba. Pero hindi nila madadaya ng buong kasulatan, mahirapan ho sila dyan dahil hinubog ng panahon yan. No? Know that Jesus who ang nakalagay dun sa Doay, 16:11, before 16:11, mag-review kayo. Bulgate, o Bulgate, Bible, 405 AD ni Jerome. Meron ko rin sa patripassionism.com, dalawin nyo ho yun, meron akong Bible dyan, ano yung history. No? So, dumalo lang ho kayo sa patripassionism.com, Father Passion yan, God incarnating Christ, He suffered. Kung si Pedro ay naging aso, napatay niyo yung aso, napatay niyo si Pedro. Kung si Juan naging pusa, napatay niyo yung pusa, napatay niyo si Juan. Eh, kung Diyos naging tao, kaya sa 1 Timothy 3:16 no, Diyos ang napatay niyo. No? Kaya, yung mga nagkakalat ho ng bautismo na walang kahula-hula, huwag yung paniwalaan yan. Tandaan ho nyo yan. Na nakakita lang ng tinig, at kalapate, yun na. Sinabi na ko sa John 1:32 yan, I know Him not, but that said to me, baptize with water, the same unto me upon whom thou shalt see the Spirit descending. Sinabi na kayo niya, no? And John bear record, saying, I saw the Spirit descending from heaven na parang kalapate. And above the fan. Di ba? Hindi ko nga siya nakikilala noon. But He that sent me to baptize with water, may nagsend daw sa kanya magbautismo ng tubig. Nasa John 1:10, John 1:4-10 na pinauna si Juan, magpapato kay Kristo. The same unto me, sabi niya. Nagsugo sa akin, sabi niya, ang magbabautismo sa inyo ng Holy Spirit. Hindi tubig na literal. Upon whom thou shalt see the Spirit descending, sabi gano'n. Sinabihan na pala siya. Bago pa siya ipanganak, makikita mo ko ng kalapate. Sasabihin yung tatlo yan. O, yung tinig na yan, nasa Exodus 19 na yan. Yun o kasing Exodus 19, nung bumaba si Kristo. Sa Exodus 19:20, no? Inipon niya yung mga tao doon at sinabi na, and the Lord came down to Mount Sinai, and at the mount, the Lord called Moses up to the mount, and Moses went up. Umakyat puro si Moses sa Mount Sinai dahil nun nandun si Jesus Christ. Yung tao talaga ang Diyos. Tigilan niyo yung pangarang na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay power and Spirit ni Jesus na binigay sa OT hanggang ngayon. Yan ho yun. Hindi lang Espiritu ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu ni Kristo. Roma 8:9. Genesis 1:2. The Spirit of God. May Spirit yung God. Ano? Ang Diyos ho totoo. Nakikita yan. Nagagawa niya lang invisible yung katawan niya. Kaya biglang sumusupot doon sa meeting nila Tomas. Ang sinabi sa Exodus 19:20 ho yun. Doon sa Exodus 19:6, sinabi dyan ni Kristo, the Lord said unto Moses, thou shalt see what I will do. Strong hand shall let me go and shall see that I will slay. Sa 6 ho, ano? Mali ako ng pindot. O, yan. Sabi dyan sa 6, I will take you me for people, I will return to God. You shall know that I am the Lord God. Bring out from the Egyptian 8 and 9. Yan, ako kanya. Exodus 19, layo na naman tayo. Sorry, Exodus 19 yung topic ko. Exodus 19:6. Yan. Kasi nasa 20 tayo kanina. Exodus 19:20. The Lord came down on Mount Sinai, the top of the mount. Bibigay ho niya yung 10 utos dyan. No? Kaya nasabi ng Diyos dyan, makakarinig ka ng mga thunder.
I shall not make in them priest. The word which thou shalt speak unto them. 9 yata yun. Must can call the people to the Lord. Makakarinig siya ng, sabi roon, makakarinig ka ng mga thunder at yun ay ako'y nagsasaltang galing sa langit. Sabi gano'n, no? Sa Exodus 19, and the Lord is in the city of Jacob, that have seen the Egyptian, very good. So, magsasalita yung Diyos sa langit ho dito. Yan, sabi niya, 9. The Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that people may hear when I speak with you. Niya, kapag nakarinig kayo ng mga tinig at kulog na nagsasalita na ako sa inyo, and believe thee forever, Moses told the people. So, nakatayo si Kristo, bumaba yan sa Mount Sinai sa 1920, no? Sa Exodus 24 din po yan, eh. Sa Exodus 24, nakikain pa ho yan, eh. And they saw the God of Israel that was under his feet. May paaho talaga ang Diyos. Tigil-tigilan niya wala. People of the firestone, through the body, in the clean. And upon the Lord, the Israel laid at his hand, also they saw, and they did eat and drink. Nakikumain sila sa Diyos talaga. Nakikain sila dyan. Nakita nila, pero hindi naman sila namatay kasi malayo naman. Saka yung mukha ng Diyos dyan, hindi naman nagpapakita ang Diyos sa likod ng araw. No? So ngayon, ginawa na pala ni Kristo yan sa Old Testament, ang tinig na yan. Sa Exodus 20, ang nangyari ron, Moses said unto the people, fear not. Sabi, nagsalita si Kristo. Siyempre, nagsasalita si Jesus sa langit, binigay niya 10 utos, For God is come to prove you, and that his fear may be there for your places that you sin not. Sa 22, sabi diyan, and they said unto Moses, speak daw with us, ikaw na lang Moises, sumusunod sa amin, mamamatay kami, huwag lang Diyos. Yan ganon. Yan sa 22, sinabi ni Kristo, and Lord said to Moses, thou shalt say unto the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. Ganyan din nangyayari sa bautismo. Si Kristo naman wala sa Mount Sinai, nasa Jordan. Nagsalita rin siya galing sa langit. At yung kalapati, scripted, nakahula na yun, bago pa siya ipanganak. Nakukuha nyo? Kaya huwag kayong padadaya. Niluluko lang kayo ng mga tatlong Diyos na yan. No? Wala nang tanong. Parang may umayon na. Ikaw, Ariel, Badyag Ibarra, naka-online ka pa. Baka ano, may tanong ka pa. Baka ngayon naintindihan mo na yung Kristo ngayon. Okay. Wala na yata. So, maghintay-hintay lang ako, no? Baka meron pa. Habang tinatalakay kayo pagiging one God ni Jesus. Meron pa dyan. Yung Creator is our husband. Napakaganda nun, no? Lumalaw lang po kayo dun sa patripassionism.com. Kuha nyo na may lahat ng video ko doon. Nandun yung link. Napakadami kong sasabihin sa inyo tungkol kay Kristo. Kasi halos buong Biblia siya yung nakakwento. Hindi talaga mahihirapan talaga ang tao makita ang milliseconds in the life of Jesus Christ. Kaya nga after siya lagi sa oras niya. Kailangan mamatay siya ng alas 3 ng hapon. 14 na araw ng Abib Nisan. Kaya lagi niya sinasabi, di pa ito oras ko. Oras niyo lagi nakanda. Di ba? Yung sinabi sa mga kapatid niya, sa kay Maria, sabi niya, anak, gumawa ka ng anak. Jesus, gumawa ka ng anak. Huwag mo kong turuan babae, di pa ito oras ko. Di ba? Kasi alam ni Kristo, milliseconds ng buhay niya. Kaya ano sa John 7 na yon, yung mga kapatid niya, sinabihan niya rin yun. Ang sabi niya, yung oras niyo lagi nakahanda, yung akin hindi. You know? Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Nakuha niyo? Kaya alam ni Kristo kung anong oras niya sasabihin niyo na kumuha ka ng isda, umuli ka ng isda. Alam niya, kailan titilaan ko yung manok. Alam niya, kailan initlog yung manok na yun. At ilang lolo ng manok ang dumaan.
Ilang bilyon, trilyon ng isda. Alam ni Kristo na yung isda na nag-iisa na yan, dadaan na ganitong oras. Kung utusan kong ganitong oras si Pedro. Napaka-all-knowing na Diyos, kahanga-hangang kanyang ginawa, alam niyo ba? Sinulat niya na sa OT, gaganapin niya. Sa Mateo 5:17, sinabi niya nga doon, naparito ko hindi para sirain ang hula. Kautusan ng mga propeta. Naparito ko para ganapin lang yan. Ginanap lang lahat yan. Yung Diyos ko na yan. Nasa 22 na yan. No? Ano sinabi doon sa Lucas 24, 44 hanggang 45? And said unto them, this is the word which spake unto you while I was yet with you. But all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophet concerning me. And open their understanding that may understand the scripture. And said unto them that it's written that it behold Christ to suffer, to rise from the dead in the third day. Yung mga sinungaling yung mga mangangaral. Yan talaga nakahula from Genesis to Malakay na ang Diyos ay mamamatay at mabubuhay na ikatlong araw. Nakabasa kayo nung patutuo ni Pablo na walang kamatayan na nasa liwanag. Hindi sinasabing walang kamatayan yung pinapatunayan niya. Kaya lang yung sinabing walang kamatayan yung patay na yun, tinawag pa siya. Kaya hindi niya matitigil liwanag niya, binulag siya. Kaya mali yung aral ninyo na nakabasa lang ka na isang talata ni Pablo na walang kamatayan na nasa liwanag. Patotoo ni Pablo yun. Kung paano niya na-encounter si Kristo. Patotoo niya yun. Papuri niya yun. Hindi sinasabing walang kamatayan si Kristo. Sa Acts chapter 9, 22 and 26, pinatutunayan ni Pablo doon ang nakahula sa aklat ni Moses kay Haring Agripa. Di ba? Ano ba sinabi niya kay Haring Agripa? Naniniwala ka sa mga sulat ni Moses ng mga propeta. Di ba yung sinabi niya? Yun yung kahula na ang Kristo ay mamamatay at babangon sa ikatlong araw. Yung sinabi niya, di ba? Kaya sabi niya sa kakaunting panahon, hindi nag-rape siya dito po almost the person to be a Christian. Kakaunting panahon oras mo, gusto mo maging Kristiyano. Hindi lang ikaw, sabi niya. I would to God that not only you. Hindi lahat na nakakarinig dito, sabi niya. Sinabi niya yung naniniwala akong alam mo yung kasulatan ni Moses, sabi. Ito yung sinasabi niya sa Acts 26. Having therefore obtained help God, I continue this day. Sabi niya, witnessing both is small and great. Some more are things that those with the prophet and Moses did say should come. Niwala ng propeta sa ni Moses. Yan yung sinasabi sa Lucas 24:45. Yan yung sinasabi niya. Alam ko naniniwala ka that Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead. Tapos sasabihin niyo, hindi namamatay yung pinapakilala ni Pablo. Anong klase mga ngaral kayo? Mga mangmang. Tandaan ninyo to, mula Genesis to Malakay, kamatayan ng Diyos, ang inihuhula dyan. Naiaalay niya yung sariling dugo. Acts 20:28. Kung hindi rin lang namatay ang Diyos nyo, hindi kayo mabibili ang sariling yung dugo. Kaya nga, sinabi doon sa Hebrew 19 na kailangan mamatay, gumawa ng tipan na yan. Yun ang katotohanan dyan. Take it therefore unto yourself that the flock over which the Holy Ghost made you observe to be the church of God, which they had purchased with his own blood. Binigay ng sariling dugo, tapos di namatay yung Diyos nyo. Ayun na nakahula, Malakay to Genesis. Genesis to Malakay, baliktad Tapos yung pinatotohanan ni Pablo, yung kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay. Sinabi niya lang walang kamatayan yung papuri niya kay Kristo. Inalat niya na walang kamatayan Diyos niyo. Tawarin kayo. Yung 1 Timothy 1:7 patutuyan ni Pablo na 1:17 patutuyan ni Pablo paano niya encounter si Kristo. Dahil nagkukwento yun doon sa taas. Basahin niyo. How wait for this cause I obtain mercy that I be the first. That in me first Jesus Christ makes you forth all suffering for a pardon to them which you dare not believe to life.
Believe on Him to life everlasting, sabi niya. Alam niyang patayan. Ngayon sinabi niya, now unto the King eternal, immortal, invisible. Hindi sinabing hindi namamatay ang Diyos dyan. Sinabi niya yan, dahil patay na yan, tinatawag pa siya. Wala kang kamatayan, ikaw man ang tawagin ng patay. Ano sasabihin mo? Eternal. Ano ba? Pag-aralan nyo yan. Nangaral kayo ng gusto nyo maalisan ng dugo ni Kristo lahat ng tao. Yan yung pinagalit ni Satanas na sinabi pupunta akong Jerusalem, papatayin. Kinuha siya ni Pedro, kinorner. Ano sabi ni Pedro? Huwag naman po mangyari. Ay, ganun. Ano sabi ni Kristo? Huwag sa likuran ko, Satanas. No, di ba? Sabi kasi ni Kristo, from that time forth began Jesus you unto disciples how that must go unto Jerusalem and suffer many things. Sinabi na ni Kristo, mamatay ako. And be killed and I will raise up again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. They shall not be unto thee. Sabi, di ba nga ito si Lord? Bait-bait pa ni Pedro eh, parang nagkikir pa eh. Ano sabi ni Kristo? But the turn said to Peter, get thee behind me, Satan. Kayo yan. Hinahadlangan niyo yung kamatayan ng Diyos sa mga tao. Para mawalan sila ng dugo ni Kristo pagbabalik. Ang anak kayo ng demonyo. Ayun sinasabi ni Kristo, naman nyo mga diablo. Naman nyo ang diablo. Okay, so wala na pong nagtanong. Marami pa akong sasabihin sa ibang araw naman. Yun ko na po yung live ko. Maraming salamat sa aking kapatid na mga naligaw dito. Kay Jerry Bacquian at kay Arnel Waladia Guevara. Nawa ay nakatulong ang aking live para maunawaan yung mabuti kung ano ang sinasabi ng kasulatan. No? Kayong padadaya. Madus-Diyos na nagkalat. Amang Jesus, amang diablo lang po naglalaban sa mundo. Take your pick. No? Pero niniwala na ang Diyos hindi namatay. Walang kamatayan. Namatay yun. Yun na nakahula. Genesis tumalakay. Pinakita ko na sa inyo yung hula. Ni Moises. Sinabi ni Pablo kay Ari Agripa. Kung sinabi ni Pablo walang kamatayan si Kristo, dapat din niya sinabi kay Agripa yung naniniwala ka ba sinulat ni Moises na ang Kristo yung mamamatay at babaong sa ikatlong araw? Isip-isip naman ho kayo. Mga namumulot lang yan ng kung ano-ano. Pag-aralan yung mga pastor nyo. Kung taglay nila yung Matthew 13:52. So, sa isang Diyos na aking tagapagligtas, sa aking Panginoon sa Kristo, Yeshua na si Bimele kayo din. Ini-end ko na po ang aking live. So, to the only wise God, our Savior, Jesus Christ, glory and majesty, dominion, power, both now and ever. The only wise God, our Savior. Sinabi na dyan. So, katlagyan nyo pa ng sa pamamagitan to. Tinagalog nyo pa, minalin nyo pa. Talaga kayo. Okay po, i-end ko na yung aking live. Sa susunod, baka bukas ulit, magpatanong ako ulit. Part 2 naman, no? So, marami pa kayo tatanong at marami rin naman akong sasabihin sa inyo patungkol sa kanya. No? At yun nga lang po. Many things say unto others at maging mapurol na kayo sa Panginoon. Naway huwag kayo maging mapurol. No? Kasi hindi tinanggap ni Pablo sa tao. Alam niya na may Galacia, uno eh. I did not receive the two men, sabi niya. Sa mga aral na iba, sa pinangangaral namin, sumpain. Marami nang sinumpa. I said before siya, no, again, may preach the other gospel to you than you have received it in be accepted. Inulit pa ni Pablo. Sa 8. May isang anghel mo, isang tamagturo sa inyo ng iba si Kristo. Sumpain kayo. Inulit niya, sumpain kayo. Dahil kung ako'y sumusunod lamang sa tao, sabi ni Pablo, hindi ako naging apostol ni Kristo. Common sense. For I do not persuade men or God. Inibig ko balugod ng tao o ang Diyos. Sabi niya.
Ang sabi niyan, yet please men, I should not be the servant of Christ. Kung piniplease ko na tao, hindi ako naging apostol ni Kristo. Di siya yung God dyan. Yeah? Sabi ko nga sa inyo eh. Kaya nga sabi niya, but I said to my brethren that the gospel was preached me is not after man, hindi galing sa tao. Hindi ito tinanggap sa tao, tinuro sa akin ng tao, nireveal ito sa akin ni Jesus Christ. The one Lord God of Israel na po yung Christ dyan. Tandaan ho ninyo, ang word na Christ dyan napakahalaga. Ginawa lang nilang anointed yan. Which is wrong. Mababaw yun. Angel angel pwede sundan nyo. Nakuha nyo? Kaya nga sabi niya, sa dati kong pamumuhay Hudyo, winested ko yung buhay ko, sabi niya. Sa Galatia 1, inusik ko ang iglesia ng Diyos. Sinabi niya sa 20, kung paanong inusik ko sa dati kong pamumuhay Hudyo ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo na Diyos. Ayan o. Dati siya sa pamumuhay niyo, gusto niya destroy. Yung sinabi niya sa Galatians 13, 14, 15 yan eh. Well, you heard of my conversation time past in the Jewish religion. Kung kilala niyo ako sa dati kong pamumuhay o Diyos, sabi niya. How that beyond measure I persecuted the church of God. Inusig ko, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Si Jesus lang yan. Hindi yan yung sinasabi niyo na dating daan. Iglesia ni Manalo. Hindi yan yun. Na tao. And wasted it and profit in the Jewish religion. Tandaan ninyo. Yung Roman Catholic na nagtataglay ng Trinity. Wala na sa Diyos siya. Wala na kay Kristo yun. Maraming naakayan. Nag-alis sila ng rebulto. Nagkalat din ng Trinity. Lahat ng hindi ama si Kristo, tandaan ho ninyo yan. Sa demonyo yan. Sinabi na yan. Sa Acts 26:18. Basahin natin yun. Ano sinabi diyan sa Acts 26:18? Balik mo sila sa akin, sabi. Balik mo sila sa akin, Pablo. To open their eyes and turn them from darkness to light. And from the power of Satan. Sanctify by faith that is in me. Siya yung light na yun. Ingat po kayo. So, marami talaga akong sasabihin. Pag may pumasok sa isip ko, kaya, susunod-sunod ko. Kaya lang, stop na muna ako. At sa profile picture ko pa lang, ay isang katutak na masasabi ko sa inyo. So, ang papurit paggaling pagdakitas, the only one is God our Savior, Lord and Majesty, the power both now and never. Amen. So, sa lahat po sa mga sumbaybay, nanood, nakinig, at pakishare nyo na lamang po. Kung may iba pa kayong tanong, i-message nyo lang ako. At maaari bukas, sagutin ko kayo ang prophecy at katuparan ng Biblia. Tandaan po ninyo, ang tunay na mga ngaral ng langit ay ginawa ni Kristo, makaunawa ng kanyang mga hulat at katuparan. Sa Matthew 30 and 52. Yan. So, sinabi yan sa Matthew 13, 52, no? Ganon niya. Ang mangaral po talaga ni Kristo. Dapat kilala siya sa hulat at tuparan. Kumukuha ng mga bagay na luma at bago. Binabahagi sa inyo. Saliksikin niyo yung kasulatan. Sabi niya, dahil yan ay nagpapatutulan kay Kristo. Sinabi naman ganyan sa Isaiah 34:16.
Saliksagin naman sa sulatan. 34:16. Inutos naman ho. Nakaprapisi naman ho yan no? Kaya prophetic book ho ang Bible. Wala namang ginagawa si Kristo dyan. Hindi nakahula. Seek ye the book of the Lord. Sa book ho ni Kristo. No one of these shall fail. None shall want her make. Wala. Hindi nakakailangan kapareho yan. Kasi iisa lang yan nahula sa OT, nilagay lang sa NT, hindi naman pinagpapareha yan kung di tinutupad. No? Okay, so, ngayon ko na po yung live ko. Maraming salamat ulit kay Jerry Bacchian at kay Ariel Balahadyan na nakitanong-tanong. Goodbye. See you in my next live tomorrow. Ready your question.